So mga tol, matapos nga po ang kontrobersiya na pagkapanalo ni Unified Heavyweight World Champion Alexander Usyk sa laban niya kay Daniel Dubois, 2 araw na ang nagdaan sa bansang Poland kung saan nakataya ang mga titulo niya sa heavyweight. Marami nga po ang nagsasabi mga tol na talo daw dapat itong si Usyk kay Dubois. Noong bumagsak daw kasi si Usyk sa round 5, hindi po kinounted ng referee na good shot ang patama ni Dubois. Para kasi sa referee mga tol, low blow ang patama ni Dubois kay Usyk. Binigyan nga po ng referee ng 5 minutes si Usyk upang makarecover. At nung ituloy na ang laban mga tol, si Dubois pa ang pinabagsak ni Usyk sa round 8 at tinapos sa round 9. Kaya nanalo si Usyk, bayan knockout sa round 9. Hindi nga po matanggap ng team ni Dubois na natalo ang bata nila. Maliwanag daw kasi mga tol na hindi naman daw talaga low blow ang patama ni Dubois. Maging ang promoter ni Dubois na si Frank Warren, umalma din at gusto magkaroon ng rematch ang dalawa. Maging nga po sa social media mga tol, samot-sari ang reaksyon ng mga boxing fans at mga eksperto. May mga nagsasabi na good shot daw talaga ang patama ni Dubois kung papanoorin nga daw mga tol sa slow-mo. Sa beltline umano tumama ang suntok, ibig sabihin kapag tumama sa beltline, good shot daw yon. Pero may lumilitaw nga po ng mga litrato mga tol kung saan ipinagtatanggol si Usyk. Katulad na lang ng isang ito na mababa daw sa beltline ang suntok ni Dubois. May isa pang kumakalat na litrato ni Usyk mga tol na masyado daw mababa ang suot ni Usyk na short at kitang kita daw ang pusod niya. Kaya kahit daw sa beltline daw tamaan itong si Usyk, talagang iindahin umano nito dahil mababa ang pagkakasuot ni Usyk na short. Dapat daw dyan natatakpan ang pusod. Para sa inyo mga tol, low blow nga ba ang pagkakasuntok kay Usyk o good shot para sa inyo? Dapat nga din bang mag-rematch sila? Ano sa palagay nyo? Sa kabilang banda naman mga tol, dahil nasa Japan na po ngayon ang kampiyon natin sa IBO flyweight na si Dave Apolinario at bukas na ang laban niya sa Japan kontra kay Mexican Brian Musinus. Nagpakita nga po ng light training si Dave Apolinario sa Owashi Boxing Gym. Pinakita ng Pinoy ang malupitan niyang galawan. Isang malaking karangalan nga po na mapabilang si Apolinario sa Owashi Promotion. Yan din kasi ang umahawak ngayon kay Inoue. Kaya swerte itong si Dave Apolinario. Sa kabilang dako naman mga tol, alam na nga po ng karamihan na sa September 30 na po ang laban ni Undisputed Super Middleweight World Champion Canelo Alvarez at Undisputed Super Welterweight World Champion Jermell Charlo. Dahil aakyat si Jermell Charlo ng 2 dibisyon para harapin si Canelo Alvarez sa dibisyon nito. Sinabi nga po ni Charlo mga tol na kung mananalo daw siya kay Canelo Alvarez, tatatak umano ito para kilalanin siyang isang greatest. Sa ibang balita naman mga tol, anak ni Manny Pacquiao na si Jimwell Pacquiao natalo sa laban niya sa amateur kahapon na ginanap sa Amerika. Ito po ang highlights ng laban, courtesy of Romero Duno. Nice! Oo, pinapasan lang siya. Ang laki kasi ng kalaban. Perting lubasa. Una sumbag. Bante. Nice one. Nice one. Nice. And the results for main event are in. Yan. The winner by unanimous decision. Unanimous yun. Out of the blue corner.